Ang ninuno. Mahirap talagang punuin ang sisid lang may laman na, Padre. Pero ipinapangako kong mauunawaan ng batang yan ang tungkol sa aming mga mambabarang. Wika ni Milano. Unang tingin pa lang nito sa binata, agad niyang napuna ang katigasan ng ulo nito. Tama ka, Milano. May katigasan nga ang ulo ni Santi. Hindi ko malaman kung bakit eh. Kahit na sinusuway niya ang mga bilin ko, nagiging maganda ang kinakalabasan. Minsan, naiisip ko na baka ako ang mali. Tugon ni Padre Ponce. Hindi totoo yan, Padre. Naging mahusay kayong tagapagturo. Sadyang inaayunan lang ng swerte ang batang yan dahil sa gabay niyang Serafim. Muling wika ni Milano. Siguro nga ganon. Pero bueno, iiwan ko muna sa iyo ito. May kailangan akong gawin sa bayan. Ikaw na muna ang bahala sa kanya. Mga ilang araw lang naman akong mawawala. Wika ni Padre Ponce. Kinausap nito si Santi. Nung una ay ayaw pang pumayag ng binata. Ngunit kalaunan ay naunawaan din ito ang dahilan ng pare. Makinig kang mabuti kay Milano. Tandaan mo ang dahilan kung bakit ka nandito. At huwag mong papairalin ang tigas ng ulo mo sa taong yan kung ayaw mong magsuka ng salakubang. Wika ni Padre Ponce. Matapos ay hinatid nila Noel at Santi sa Padre Ponce sa sakayan ng bus. Halika na, Santi. Kailangan na nating bumalik sa baryo. Bago pa magdilim. Ipinagbabawal ni Manong Milanong paglabas ng gabi. Wika ni Noel. Pagbalik sa baryo ay sinamahan nito si Santi sa tutuluyang kubo. Namangha ang binata sa lugar, maging sa kung paanong makitungo sa kanya ang mga tao. Halos mapuno ng prutas at iba't ibang pagkain ang kanyang maliit na sala. Dahil maya-maya ang mga pumupunta upang magatid sa kanya ng mga ito bilang handog. Ganto ba talaga ang trato niyo sa lahat ng nagiging bisita, Noel? Tanong ni Santi. Hindi, Santi. Piling tao lang pinagkakatiwalaan ng aming tribo. Isa lang ang ibig sabihin nito. Naramdaman ni Manong Milano ang kabutihan mo. Kaya ay pinagbigay alam niya sa mga katribo. Sige na, magpahinga ka na. Maaga magsisimula ang buhay dito sa baryo. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya ay pumasok si Erwel. Merong dalang binilog na papel. Pinapamigay ni Milano. Basahin mo daw yung mga yan. Ipapaliwanag niya sa'yo lahat ng nilalaman bukas. Wika ni Erwel. Matapos ay sinalampak nito ang sarili sa higaan at tuluyang nakatulog. Napapangiti na lang si Santi dahil kung titignan si Erwel, hindi mo akalaing isa itong mataas na uri ng anghel. Isa-isang binuklat ng binata ang mga kalatas. Binasa ang mga ito hanggang sa tuluyang makatulog sa kinaupuan. Kinabukasan maaga siyang ginising ni Erwel. Paglabas ito sa kubo ay nakita niyang nakatayo si Milano. Magandang umaga, Santi. Halika, samahan mo akong uminom ng salabat. Mainam to para kumalma ang katawan at isipan mo. Wika ni Milano. Agad namang sumunod ang binata. Naupo ang dalawa sa mesang nasa ilalim ng malaking puno ng lamyo. Napakatahimik dito sa lugar mo, Milano. Hindi ko akalaing may ganitong lugar dito. Wika ni Santi. Pinili naming mamuhay sa malayo sa sibilisasyon
dahil ayaw naming marinig ang panghuhusga ng mga tao sa amin. At bilang pinuno, sinusunod ko lang ang matagal ng tradisyon ng mga nauna sa akin. Wika ni Milano. Alam mo, sa totoo lang, mas gusto ko ang ganitong katahimikan. Yung walang ingay ng mga sasakyan, walang gulo sa paligid, at walang mapanghusga ng kapwa. Naging malalim ang usapan ng dalawa hanggang sa nadako ang mga ito sa dahilan ng pagpunta ni Santi sa lugar. Sabihin mo na sa akin, bakit mo piniling sumama kay Padre Ponce? Tanong ni Milano. Ang totoo, hindi ko din alam ang dahilan. Pero may kung anong nagsasabi sa akin na kailangan ko itong gawin. Tugon ni Santi. Bagyang natawa si Milano sa sinabi nito. Tama nga ang sinabi ni Padre Ponce. Hindi mo nga kilala ang sarili mo. Bueno, total nandito ka na rin lang. Bakit hindi mo nahanapin ang pagkatao mo? Matagal na panahong mawawala ang matandang pari na yon. Sapat na siguro ang panahon na ilalagi mo dito para lubusang makilala ang iyong sarili. Muling wika ni Milano. Siguro nga Milano, hindi ko nga kilala ang sarili ko, kaya naisahan ako na Estong. Tumawa ng malakas si Milano na para bang paulit-ulit na inaasar ang binata. Naisahan ka ni Estong. Sa palagay ko, hindi yun ang rason kung bakit, Santi. Malakas ka at nararamdaman ko yun. Padalos-dalos ka lang sa mga desisyon mo. Kaya hindi mo naiisip ang magiging kakalabasan nito. Napakamot ng ulo ang binata dahil totoo ang sinabi ni Milano. Ilang sandali pa ay inaya siya nitong mag-ikot sa paligid. Ipinakita sa kanya ang paraan ng pamumuhay ng mga Subanon. Kaming mga Subanon, nabibilang sa mga etnikong pangkat ng bansa. May ilan sa aming niyakap ang modernong pamumuhay, ngunit marami sa mga katribo ko ang piniling mamuhay sa makalumang tradisyon. Kabilang dito ang mga sinaunang pamamaraan ng panggagamot. Paliwanag ni Milano. Marami pa itong tinalakay sa binata. Ngunit ang nakapukaw ng atensyon niya, ang kaalamang taglay ng mga Subanon sa lihim na karunungan. Nabanggit sa akin ni Padre Ponce ang kaalaman niyo. Hindi naman siguro lingid sa iyo ang taglay kong kakayahan. Kaya gusto kong maunawaan ng mas malalim ang aral na taglay niyo mga Subanon. Wika ni Santi. Napahinto sa paglalakad si Milano at muling nagsalita. Kung ang tinutukoy mo ang kaalaman ng barang, Santi, malalim ang kaalaman namin pagdating sa ganyang larangan at hindi lang sa pamiminsala ginagamit ang barang. Halika, may ipapakita ko sa'yo. Tugon ni Milano. Pumasok ang dalawa sa isang kubo kung saan may mga nakahilerang higaan. Medyo pahaba ang yari ng kubo at nahati ito sa ilang bahagi. Naglakad papasok ang dalawa. Nakita ni Santi ang ilang kataong nakahiga. Ang kubong ito ay nagsisilbi naming bahay pagamutan. At ang mga taong nakikita mo, may malalang karamdamang sinukuan na ng ospital sa syudad. Tignan mong mabuti, Santi, dahil dito mo mauunawaan kung ano ang kabutihang dulot ng kaalaman ng barang. Lumapit ang dalawa sa isang lalaking pasyente. Namamaga ang buong katawan nito. Hindi na magawang kumilos. Laking gulat ni Santi nang lagyan ng linta ni Milano ang binti nito. Nagbulong ng kung ano sa kanyang palad, gamit ang hintuturo.
Hinawakan nito ang linta. Mabilis naman itong sumunod kung saan itinuro ni Milano ang kanyang daliri. Sinipsip ang likidong lumalabas sa katawan ng lalaki. Ang kaalaman ng makalumang panggagamot ay bahagi ng aral ng Barang Santi. Gamit ang mga alaga naming kulisap at mga hayop, nagagawa naming manakit, maminsala. Ngunit ang aking angkan, sumumpang gagamitin ang aming kaalaman sa pagtulong sa iba. Wika ni Milano. Patuloy sila sa pag-iikot sa lugar. Marami pang natutunan si Santi, lalo na sa mga mabuting magagawa ng barang. Kabutihan pa lang ang nakita mo, Santi. Hindi ko pa nasasabi sa iyo ang masamang maidudulot ng barang sa isang tao. Halika, pumunta tayo sa gawing iyon. Muling wika ng pinuno. Dinala si Santi sa isa pang kubo, kung saan may mga taong nakakulong. Karamihan sa mga ito ay mga taong mula sa syudad. Ano naman ang kasalanan nila at bakit sila nakakulong dito? Tanong ni Santi. Sila ang mga kriminal na hindi lang nagkasala sa batas ng tao, kung hindi pati na rin sa batas ng kalikasan. At kami ang naatasang tumugis at magbigay ng parusa sa kanila. Tugon ni Milano. Parusa? Hindi ba Diyos lang ang may karapatang magpataw ng parusa sa mga tao? Tanong ni Santi. Oo, Santi, tama ka. Pero may mga bagay na Diyos na mismo ang may takda. Kagaya ng kapalaran ng mga taong ito. Sa palagay mo, bakit sila nandito? Ano ang dahilan? Kung hindi yan sinadya ng Diyos, hindi sila makakapunta sa lugar na ito. Tugon ni Milano. Inilabas ng bantay ang isa sa mga nakakulong. Ito pala ang araw na ipapataw sa bilanggo ang hatol ng kamatayan. Dinala ito sa isa pang silid kung saan walang ibang nakakapasok kung hindi ang mga nakakataas sa tribo. Pinapasok na mga bantay si Santi dahil kasama nito si Milano. Ano ang kaparusang nag-aantay sa kanya, Milano? Napatango si Milano at nagsalita. Kamatayan, Santi. Pinaluhod ng mga bantay ang taong iyon. Pinalibutan siya ng ilang katribo. Nag-usal ng dasal ang mga ito habang binubuksan ang isang sisidlang gawa sa putik. Inilapag ito ng isa sa mga katutubo. Lumuhod sa harap ng bilanggo habang tinatanong ang tao sa netibo nilang lengguwahe. Nakay ulahing ipahinungod. Wika ng katutubo na ang ibig sabihin, meron ka bang huling sasabihin? Hindi sumagot ang lalaki, kaya muling tumayo ang katutubo at iniwang bukas ang sisidlan. Sumama ito sa mga nag-uusal ng orasyon. Laking gulat ni Santi nang lumabas mula sa sisidlan ang tatlong malaking salagubang na kung tawagin ay lakang. Marahang gumapang ang mga ito papunta sa binti ng lalaki. Nanginginig na ito sa takot habang nagmamakaawa sa mga katutubo. Hindi huminto ang mga ito sa pag-uusal hanggang sa unti-unting pumasok ang mga lakang sa bunganga ng bilanggo. Akmang kikilos sana si Santi nang bigla siyang hawakan ni Milano. Bitawan mo ko! Hindi ba kayo naaawa sa taong yan? Tanong ni Santi. Kung paiiralin mo ang awa, Santi, hindi mabibigyan ng hustisya ang ginawa niyang krimen. Mauunawaan mo din mamaya ang lahat. Tugon ni Milano. Ilang sandali pa ay tumayo ang isa sa mga nakakatanda. Habang namimilipit sa sakit ang bilanggo, binasa nito ang mga nagawang kasalanan.
Ayon sa mga nakasulat, pumatay ito ng ilang katao, nagnakaw, nanamantala ng ilang kababaihan. Sangkot din ito sa ilan pang krimeng may kinalaman sa pagsira ng kalikasan. At para sa kanila, isa itong mabigat na kasalanan. Minsan, Santi, kailangan nating umayon sa batas ng kalikasan at sa parusang ginagawad nito sa mga nagtatangkang sumira sa kanya. Huwag kang manghihinayang sa iisang buhay kung maililigtas mo naman ang mas nakararami. Wika ni Milano sabay lakad palabas ng lugar. Kitang-kita ni Santi kung papaanong unti-unting kinain ng mga lakang ang laman ng tao mula sa loob. Halos masuka ang binata, kaya kagad na itong tumakbo palabas ng kwarto. Naghahabol siya ng hininga. Nakasalubong naman ito si Noel. O Santi, ano nangyari? Bakit namumutla ka? May nangyari ba? Tanong ni Noel. Wala naman. Nasaan pala si Erwel? Tanong ng binata. Kagad tinuro ni Noel ang kinaroroonan ni Erwel. Nakikipaglaro ito sa mga bata. At habang pinagmamasdan ni Santi ang mga ito, naiisip niya ang mga sinabi ni Milano. Napagtanto ng binata ang aral na gustong ipatid sa kanya ng pinunong Sobanon. Maya-maya ay muli siyang tinawag ni Milano. Inayang pumasok sa kubo. Pagkarating sa loob ay may mga pinakitang libreta. Ang mga libretang yan ay nagtataglay ng mga dasal na maaari mong gamiting pangontra sa barang. Si Estong ay mula sa aming tribo. Tumiwalag dahil sa taliwas na paniniwala. Wika ni Milano. Taliwas na paniniwala? Bakit? Ano bang nangyari kay Estong? Tanong ni Santi. Sinalaysay ni Milano ang lahat tungkol kay Estong. Ayon dito, ang totoong pangalan nito ay Eusebio. Piniling mamuhay sa syudad. Simula noon ay namulat sa maling paggamit ng taglay na kaalaman. Dahil na rin sa hirap ng pamumuhay, napilitan nitong gamitin ang kakayahan upang kumita ng pera. Bagay na maigpit na ipinagbabawal ng kanilang tribo. Sa pagtagal ng panahon, nabulag sa salapi si Eusebio. Hindi nagtagal na laman ng kanilang angkan ang nangyari. Tinugis siya ng mga ito, kaya napilitang magtago. Bandang huli ay piniling magpalit ng pangalan. Hindi rin nagtagal ay nakaengkwentro nito si Padre Ponce. Nagawang painain ng pare ang kanyang kakayahan, dahilan para piliin itong isangla ang kaluluwa sa demonyo. Ang mga dasal na yan ay sapat na upang magawa mong talunin si Estong. Hanapin mo siya at pagbayarin sa lahat ng kasamaang ginawa niya. Hindi lang sa angka namin, kundi pati na din sa mga taong biktima. Wika ni Milano. Nang mga sumunod na araw, pinag-aralan ni Santi ang mga dasal sa libreta. Lingid sa kalaman ng binata na bukod sa paglakas ng kanyang kakayahan, tumaas din ang level ni Erwel. Halos 1 linggong nagkulong sa kubo ang binata at patuloy na pinag-aralan ang mga dasal hanggang sa makabisado ang lahat ng ito. Laking gulat ni Santi dahil paglabas niya sa kubo, nakita nito ang binatang anyo ni Erwel. Erwel, anong nangyari? Bakit nasa ganyang anyo ka? May kalaban ba? Tanong ni Santi. Hindi nagsalita si Erwel. Salip ay nakatitig lang ito sa binata. Ilang sandali pa ay dumating si Milano. Inakay si Noel. Punong-puno ito ng sugat. Sinalakay ng mga hindi kilalang kalalakihan si Noel sa bayan. Ito ang ginawa nila sa kapatid ko.
Pagbabayaran nila ang kalapastanganang ito. Wika ni Milano. Ramdam ni Santi ang galit sa boses ng pinuno. Alam niya ang maaaring mangyari kung sakaling kumilos ang mga Sobanon. Dali-dali niyang sinundan ang magkapatid upang kausapin. Inilahad ni Noel ang nangyari. Ayon dito, namimili siya ng mga pangangailangan nang bigla siyang lapitan ng mga kalalakihan. At dahil kakaiba ang kasuotan ng binata, kinutsa siya ng mga ito. Pinigilan ni Noel ang sarili, ngunit sa huli ay hindi ito nakatiis. Nilabanan niya ang pangkat. Kaso nga lang masyadong marami ang mga ito, kaya wala siyang nagawa. Hindi kagaya ko. Mahina ang kakayahan ni Noel pagdating sa barang at napakamahinahon ng kapatid ko. Kaya hindi ko maisip kung bakit nila ito nagawa sa kanya. Wika ni Milano. Alam kong nagagalit ka at hindi kita masisisi kung magiganti ka. Pero Milano, nakikiusap ako sa'yo. Hayaan mong ako ang gumawa ng paraan. Tugon ni Santi, na labis namang ikinagulat ni Milano. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka kabilang sa tribo, kaya labas ka dito. Wika ni Milano. Alam ko, hindi ako Sobanon. Pero napalapit na din sa akin si Noel at ang lahat ng tao dito. Kaya masama din ang loob ko sa nangyari sa kapatid mo. Hayaan mong akong gumante para sa kanya. Muling pakiusap ni Santi. Sasang-ayon lang ako kung nangangako kang ipapataw mo ang nararapat na parusa sa kanila. Ngumiti si Santi. Sinabing nangangako siya kay Milano. Matapos siya itong sabihin ay kaagad nang umalis. Kasama niya ng mga sandaling iyon si Eruel. Lingid sa kaalaman ng binatang sinusundan sila ni Milano. Nakatago lang ito sa malayo. Pinapanood ang bawat kilos ni Santi. Gabi na ng mga sandaling iyon at halos wala ng tao sa paligid. Tamang-tama ang pagkakataon upang magamit niya ang kakayahan. Nailarawan ni Ruel ang kasuotan ng mga lalaking nanggulpe sa kanya. Kagad naman itong nakilala ni Santi. Nakaupo ang pangkat sa iisang mesa habang nag-iinuman. Walang pag-aatubiling lumapit ang binata. Dinampot ang bote ng alak at hinampas sa ulo ang isa sa mga ito. Nagulat ang pangkat. Kanya-kanyang dampot ng mga itak. Binunot din ni Santi ang mga nakasuksok na sandata sa tagiliran. Sinenyasan ng pangkat na sumugod. Inakala ng binatang normal na laban lang ito. Ngunit lingid sa kaalaman na ang mga nakalaban ay mga batikang antingero. Nagawa niyang tamaan ng isa. Ngunit tila tumalbog lang ang talim ng itak sa katawan nito. Saka pa lamang napagtanto ni Santi na may taglay na kabal ang mga kalaban. Kaya pala ang lakas ng loob niyong sakta ng isang Sobanon. Tumawa ang isa sa kanila. Sinabihan na mga kasamang ibaba ang mga itak. Ikaw ba yung kasama ng Sobanon kanina sa palengke? Akalain mo nga naman. Hindi ko akalaing gaganti ka kagad. Saka lakas ang loob mong sugurin kami dito. Teritoryo namin ang lugar na ito. Walang silbi ang anumang nalalaman yung mga Sobanon sa lugar na ito. Wika ng lalaki. Kaya nga personal ko kayong pinuntahan. Dahil alam kong hindi uubra ang mga Sobanon sa inyo. Pinagkaisahan nyo nga yung kaibigan ko eh. Tugon ni Santi. Muling tumawa ang lalaki. Dahilan para mainis si Milano.
Akmang lalabas na sana ito sa pinagtataguan, ngunit pinigilan siya ni Erwel. Sandali lang. Huwag kang aalis dyan. Panoorin mo kung paano makipaglaban si Santi. Wika ni Erwel. Sabay lakad papunta sa kinaroroonan ni Santi. Walang kaalam-alam ang mga kalaban tungkol sa pagkatao ng binata, kaya malakas ang loob nilang labanan ito. Naramdaman ni Santi ang biglaang pagsanib ni Erwel sa kanya, kaya kinausap niya ito sa pamamagitan ng isipan. Erwel, anong ginagawa mo? Bakit ka sumanib sa akin? Hindi sila pangkaraniwang tao at alam kong mahihirapan ka. Walang nagawa ang isang subanon sa kanila. At sa oras na malaman nilang may kaalaman ka sa lihim na karunungan, hindi sila magdadalawang isip na basagin ang anumang dasal na gagamitin mo. Kaya ako nang bahala. Hindi na tumanggi pa si Santi dahil alam nitong totoo ang sinasabi ng kaibigan. Biglang sumugod ang isa sa mga kalalakian. Inundayan ng taga ang binata. Laking gulat ng lalaki dahil hindi tumalab ang itak kay Santi. Nang makita ito ng mga kasamahan, isa-isa silang sumugod. Ang ilan ay nag-ihip pa ng dasal sa kanilang mga itak, ngunit wala pa ring naging epekto. Santi, mag-usal ka ng Tigalpo para mapigilan ng mga ito. Wika ni Erwel. Kagad nag-usal ang binata. Napahawak sa ulo ang mga lalaki. Isa-isang binitawan ang kanilang mga itak. Nakikita ito ni Milano mula sa kinaroroonan. Nagulat ito sa pinapakitang lakas ni Santi. Hindi lubos akalain ni Milano na may ganitong kakayahan si Santi. Ang buong akala nito, pangkaraniwang manggagamot lang ang binata. Ilang sandali pa ay tuluyan ng bumagsak ang mga kalalakian. Isa-isang sinipa ni Santi ang mga itak palayo. Hindi lang kayo ang may kaalaman sa lihim na karunungan. Kung sana'y ginamit nyo ito sa mabuting paraan, hindi tayo aabot sa ganito. Pasensya na, pero napagtanto ko na hindi kayo karapat-dapat sa mga kalamang ito. Wika ng binata. Nang mga sandaling iyon, naglakad si Milano papunta sa kanya. Ang dapat sa mga tao na yan, Santi, mamatay. Wala silang karapatang mabuhay sa mundong ito. Akmang sasaksakin na sana nito ang mga kalalakian, ngunit pinigilan siya ng binata. Hindi sa lahat ng problema masusolusyonan ng patayan, Milano. Isa ito sa mga aral na natutunan ko sa tribo mo. Sa kaso naman ng taong ito, sapat nang tanggalan sila ng kakayahan. Wika ng binata. Ngunit hindi sumang-ayon si Milano. Kung alam ko lang na ito ang kaparusahang ibabataw mo sa kanila, ako na lang sana ang gumawa. Malaki ang kasalanan nila sa aking kapatid at hindi ko sila mapapatawad. Kaya tumabi ka at huwag kang makialam. Kung ayaw mong pati ikaw, ituring kong kaaway. Tugon ni Milano, sabay dampot sa isang lalaki. Sige, kung sa tingin mo yan ang nararapat, gawin mo. Karapatan mo ang magiganti. Pero naayon ba ito sa batas ng Diyos? Nakita kong namumuhay ang tribo mo sa batas ng kalikasan. Matira matibay. Pero hindi ito ang batas na sinusunod ng pangkalahatan. Muling wika ni Santi sabay bunot ng itak. Kung ganon, kakalabanin mo ko para ipagtanggol ang mga taong nang api sa kapatid ko. Wes, kung yan ang gusto mo,
ibibigay ko. Tugon ni Milano. Isa-isang nagpulasan ang mga kalalakihan dahil sa takot. Ngunit taliwas ang ginawa ng binata. Isinilid nito ang itak at bahagyang umatras. Hindi ito ang gusto kong mangyari. Mas lalong hindi ko din ipinagtatanggol ang mga taong to. Alam kong nagkamali sila, pero hindi pagpatay sa kanila ang kasagutan. Wika ni Santi. At ano ang gusto mong mangyari? Hayaan ko silang makalusot sa ginawa nila. May batas kaming mga subanon. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kaya kung ayaw mong ituring kitang kaaway, umalis ka sa daraanan ko. Sa kabila ng banta ni Milano, hindi umalis ang binata. Nanatili itong nakatayo sa harapan ng pinuno. Makinig ka sa akin, Milano. Alam kong galit ka. Ngunit alam mo din na hindi ito ang gusto mo. Alam kong nababagabag ka sa tuwing may nakikita kang pinapatawan ng parusang kamatayan ng iyong angkan. At alam ko din na labag ito sa gusto mo. Isinasabuhay mo lang ang alituntunin ng kulturang kinagisnan mo. Siguro naman, oras na para baguhin ito. Wika ni Santi. Sa hindi malamang kadahilanan, tila huminahon si Milano. Baguhin? Paano ko gagawin ang bagay na yun? Ito na ang batas ng aming angkan simula nang isilang ako hanggang sa maging pinuno ng tribo. Napangiti si Santi. Hinawakan sa balikat ang pinuno. Ikaw ang pinuno at kung ano ang sasabihin mo, siguradong susunod sa iyo mga katribo. Nakita ko kung gaano ka nila nare-respeto at kung paano mong gagawin ang pagbabagong iyon. Simulan mo sa mga taong ito. Wika ni Santi habang itinuturo ang mga kalalakian. Matagal nag-isip si Milano. Sa bandang huli, napagtanto nito ang ibig sabihin ng binata. Naglakad ang pinuno papunta sa mga kalalakian. Isa-isa itong tinignan. Hindi ko kayo masisisi sa maling paniniwala nyo. Mas lalong wala ako sa lugar para husgahan kayo. Sinaktan nyo ang kapatid ko. At alam kong dahil yon sa hindi pagkakaunawa sa aming kultura. Wika ni Milano. Sa pagkakataong iyon, handa na siyang ibigay ang kapatawaran sa mga kalalakian. Ngunit hindi naging maganda ang sagot ng isa sa mga ito. Sino ka naman sa tingin mo para magsalita sa amin ng ganyan? Diyos ka ba o hari? Isa ka lang walang kwentang katutubo. Maging si Santi, namantig ang tenga sa sinabi nito. Sa pagkakataong iyon, hindi na nagawa pang pigilan si Milano. Umatras ito at itinaas ang kamay, sabay bulong ng mga dasal. Handa na sana akong patawarin kayo. Pero pinatunayan nyo lang na hindi kayo karapat-dapat. Kayo na ang humatol sa inyong kamatayan. Wika ni Milano. Ilang sandali pa ay naglabasan ang makamandag na ulisap sa lupa. Isa-isa itong gumapang sa katawan ng mga lalaki. Ang ilan ay pumasok sa kanilang tenga, ilong at bibig. Walang nagawa si Santi kung hindi panooring mamilipit sa sakit ang mga ito. Sana maunawaan mo kung bakit ko ginawa, Santi. Oo, nakakalungkot. Ganito ang sinapit nila. Pero sila mismo ang nagpatunay na hindi sila karapat-dapat sa pagpapatawad. Muling wika ni Milano, sabay lakad palayo. Nanatiling nakatayo si Santi habang pinagmamasdang naghihirap ang mga kalalakian. Napagtanto ng binata, kahit ano pa ang gawin,
sadyang may mga tao talagang nagdadala ng kapamakan sa kanilang sarili. Wala na tayong magagawa, Santi. Ito ang kagustuhan ng amang may likha. Hindi natin pwedeng baliin. Wika ni Eruel sa anyong bata. Alam ko, Eruel. Sila mismo ang nagdala ng kapamakan. Halika na. Umalis na tayo dito. Pag-uusap ng dalawa. Kagad na din silang bumalik sa kuta ng mga subanon. Ngunit pagdating nito sa lugar, nakita ng binata si Milano. Nakaupo sa gilid ng batis habang naghihilamos. Dinig nito ang paghikbi ng pinuno. Nagkubli ang binata upang pakinggan ang sasabihin nito. Ina, patawarin niyo ako. Kailangan kong gawin yon para sa ikabubuti ng lahat. Labag sa akin ang pumatay ngunit kailangan. Naway maunawaan niyo ang aking kalagayan. Wika ni Milano habang patuloy sa paghihilamos upang maitago ang luha. Ilang sandali pa ay tumayo na ito. Mabilis namang nagtago si Santi dahil biglang napalingon sa kanyang kinakatayuan si Milano. Santi, alam kong nandyan ka kaya huwag ka nang magtago. Alam kong nakita mo ko sa nakakahiya kong kalagayan. Wika ni Milano. Hindi nakakahiya ang umiyak, Milano. Kaya ayos lang maging mahina paminsan-minsan. Nga pala, bukas darating na si Padre Ponce. Baka bumalik na din ako sa bayan. Tugon ni Santi. Kagad inayos ni Milano ang sarili. Naglakad papunta sa kanyang kubo. Kung ganon, mukhang ito na ang huli nating pagkikita. Hindi naman siguro. Alam ko na ang papasok sa lugar na ito. Kaya pwede kitang puntahan anumang oras. Tugon ni Santi. Kung sa bagay tama ka. Kaya ito kunin mo. Maliban sa mga libretang ibinigay ko sa'yo, ang kalatas na yan ay nagtataglay ng mga lumang kaalaman naming mga subanon sa barang. Kaya ingatan mo ito at sa oras na bumalik ka, muli ko itong kukunin. Wika ni Milano. Maraming salamat, Milano. Malaking tulong ito. Iingatan ko ang lahat ng pinahiram mo sa akin. Pag-uusap ng dalawa. Biglang hinawakan ni Milano sa balikat ang binata. Hindi birong kalaban si Estong. Malawak ang kaalaman ng taong yon pagdating sa barang. At sinisigurado kong sa mga oras na ito, alam niya na pumunta ka dito upang humingi ng tulong. Wika ni Milano. Maaaring tama ka. Pero sa tulong ng mga nakasulat na libreta at sa kalatas na ito, alam kong matatalo ko si Estong. Tugon ni Santi. Panatag ang binata dahil na din sa nararamdaman nito ang malaking pagbabago sa sarili. Lalo na nang sumapi sa kanya ang gabay na si Eruel. Kinabukasan maagang dumating si Padre Ponce. Nakahanda na din ang mga gamit ni Santi, kaya hindi na sila nagtagal sa lugar. Mukhang marami kang natutunan kay Milano. O siya, handa ka na bang bumalik sa buhay mo sa syudad? Tanong ni Padre Ponce. Oo, Padre. Hindi ko akalaing ang kaalaman pala ng mga subanon ay nag-ugat sa kalikasan. Marami po ako nalaman tungkol kay Estong. At may ibinahagi din kaalaman sa akin si Milano kung paano siyang tatalunin. Wika ni Santi. Mabuti naman. Dahil nagsisimula pa lang ang totoo mong laban. Sinamantala ni Estong ang pagkawala mo at ang iba pa nating kaalyado. Sinalakay nila ang bayan kasama ang mga alagad niyang aswang.
Nanlaki ang mga mata ni Santi nang marinig ang sinabi ng matanda. Unang pumasok sa isipan nito ang kalagayan ng ina. Kailangan po nating magmadali. Si nanay, wala siyang kasama sa bahay. Wika ng binata. Tumawa ang matandang pare. Sinabing nasa ligtas na lugar ang ina nito. Wala kang dapat alalahanin. Ito ang nilakad ko nung iniwan kita sa baryo ni Milano. Alam kong sasalakay si Estong. Kaya naman inuna ko ang kaligtasan ng iyong ina. Ang kailangan mong pagtuunan ng pansin ay ang pagtugis kay Estong. Muling wika ni Padre Ponce. Hindi, Padre. Hindi ko kailangan tugisin si Estong. Dahil alam kong siya ang pupunta sa akin. Tugon ng binata. Sabay pakita ng kalatas na bigay ni Milano. Yan ang kalatas ng mga subanon. Taglay niya ng pinakamakapangyarihang aral ng mga mambaparang. Bihira sa kanilang nakakaalam nito maliban kay Milano. Kaya ingatan mo ang kalatas na yan. Matapos ang pag-uusap, umuwi si Santi sa kanilang tahanan. Samantalang si Padre Ponce naman, bumalik sa simbahang pinaglilingkuran. Habang nasa tahanan, pinag-aralan ni Santi ang kalatas. Nakasaad dito ang ilang mabibigat na orasyong maaaring kumontra sa dasal na ginagamit na mamambabarang, lalo na ang pagkalas ng matataas na sumpa. Delikadong ritual na laman ng kalatas na yan, Santi. Kailangan mong maging isang mambabarang para mapagana yan. Nangangahulugan ng pagtalikod mo sa Panginoon. Wika ni Eruel. Tama ka, Eruel. Ngunit hindi ko kailangang gawin yun. Malaki ang tiwala ko sa kakayahang ipinairam sa akin ng Diyos. Ang kalatas na ito, magiging batayan lang ng mga pamamaraan para matalo si Estong. Isa pa, andiyan ka naman, di ba? Alam kong hindi mo ako papabayaan. Tumango si Eruel. Matapos ang kanilang paghahanda, kaagad nang lumakad ang dalawa. Pinili nilang mag-ikot sa bayan dahil may mga balitang kumakalat na doon nananalakay ang mga aswang na kasama ni Estong. Habang naglalakad, napansin ng binatang walang katao-tao sa kalsada. May iilang naglalakad, ngunit tila nagmamadali ding makauwi. Naisip ng binatang magtanong. Sinalubong nito ang isa sa mga tao. Maaari po bang magtanong? Bakit maaga nagsasara mga tindahan dito? Alas 5 pa lang ng hapon. Tanong ni Santi. Hindi mo ba alam yung kumakalat na balita? Sumasalakay ang mga aswang dito sa bayan. Takot ang lahat ng mga taga ritong lumabas pagkalubog ng araw. Kaya kung ako sa inyo, magsiuwi na din kayo. Wika ng lalaki sabay karipas ng takbo. Nagkatinginan si Eruel at Santi dahil nakumpirma nila ang sinabi ni Padre Ponce. Ang mabuti pa, pumunta tayo sa Plaza Eruel. Siguradong may makikita tayo doon. Nagkipit balikat lang si Eruel. Kaagad sumunod sa binata. Pagkarating sa plaza, nakita nito ang ilang kababatang naglalaro ng basketball. Naupo ang dalawa sa gilid at inobserbahan ang mangyayari. Ilang sandali pa natapos na ang paglalaro ng mga ito. Tuluyan na ngang lumubog ang araw. Ngunit ang ipinagtataka ng binata, hindi pa din umaalis ang mga ito sa palaruan. Ilang sandali pa ang lumipas. Nakita ng dalawa ang lalaking nakasuot ng puting damit. Pangkaraniwan lang kung titignan. Ngunit ramdam ni Eruel ang madilim na enerhiyang bumabalot dito.
Marahang tumayo si Santi. Akmang maglalakad na sana ito papunta sa mga kabataan nang biglang may nagsalita sa kanilang tabi. Kung ako sa inyo, hindi na ako makikialam. Masyadong malakas si Supremo para sa'yo. Kaya umatras ka na habang hindi ka pa niya napapansin. Wika ng isang binata. Nakaupo sa isang sementadong upuan. Nanlaki ang mga mata ni Santi dahil napagtanto nito na ang lalaking nakaputi walang iba kung hindi si Estong. Sabihin mo sa akin, sino ka naman? Tanong ni Santi. Isa ako sa mga lingkod ni Supremo. Ang pangalan ko ay Marco. Tugon ng binata. Anong balak niyong gawin sa mga kabataang yan? Biglang tumawa si Marco at tumayo. Alam mo, kapag sinabi ko sa'yo, mamamatay ka. Dahil sikreto namin yun eh. Pero sige, ang ayaw malaman ni Supremo, yung pinagkakalat na gagamitin namin yung mga kabataan upang pagkunan ng lakas. Pagkain naming mga aswang. Tugon ni Marco. Kagad bumunot ng itak si Santi. Sinugod si Marco. Ngunit nagawa nitong hawakan ang sandata ng binata. Sinabi ko naman sa'yo na huwag ka nang makialam, di ba? Sigurado naman akong binalaan ka din ni Supremo. Kaya agad may oras ka pa, umalis ka na. Yan ay kung mahal mo pa ang buhay mo. Muling wika ni Marco, sabay tulak kay Santi. Masyado siyang malakas para sa'yo, Santi. Hindi itong tamang oras para sagurin si Estong. Kaya mas makakabuting umatras muna tayo. Wika ni Eruel. Sinusubukan nito kung hanggang saan ang kayang gawin ng binata. Hindi, Ruel. Kailangan nating iligtas sa mga kabataan. Pero Santi, mapapahama ka lang. Malaki ang tiwala ko sa Diyos at alam kong hindi niya ako papabayaan. Ngayon kung ayaw mo kong tulungan, mag-isa akong susugod. Sinusubukan lang kita. Sige, kung handa ka na, handa na rin ako. Muling sumapi si Eruel sa binata. Napaatras si Marco dahil naramdaman nito ang biglang pagtaas ng enerhiya mula kay Santi. Hindi nito nakita si Eruel. Wala itong alam sa totoong lakas ng katunggali. Naramdaman naman ito ni Estong sa kabilang dako. Napatingin sa kinaroroonan ng dalawa. Nanlaki ang mga mata nang makita ang totoong anyo ng Serapim. Nakalutang sa ibabaw ng ulo ni Santi. Marco, lumayo ka sa taong yan. Hindi mo siya kayang talunin. Wika ni Estong. Kaso nga lang kagaya ni Santi, may katigasan ang ulo ni Marco. Huwag kang mag-alala sa akin, Supremo. Ang mabuti pa, dalhin mo na ang mga kabataan at umalis na kayo dito. Ako nang bahala sa pakialamerong ito. Tugon ni Marco, sabay sunggab kay Santi. Nalabis itong pinagsisiyan dahil bago pa man dumikit ang kamao nito sa binata, kagad siyang tumilapon palayo. Sinabi ko naman sa'yo na hindi mo siya kakayanin. Masyadong matigas ang ulo mo. Muling sigaw ni Estong. Ngunit pinairal pa din nito ang katigasan ng ulo. Muling tumayo. At sa pagkakataong iyon, tuluyan na siyang nagpalit ng anyo. Nakachamba ka lang dahil hindi ako nakapaganda eh. Ngayon pagsisisihan mo ang panghimasok sa mga gawain ng Supremo. Wika ni Marco at muling sumugot. Sinalubong ito ni Santi
Nagawa nitong hawakan ang dalawang kamay ng katunggali upang pigilan. Pagsisisihan ko? Hindi siguro. Tugon ng binata sabay hagis kay Marco palayo. Binunot ni Santi ang kanyang itak. Akmang tatagain na ang binatang aswang. May kung anong biglang humarang sa kanya. Napatras ang binata dahil isa sa mga kabataan ang biglang nagpakita sa kanyang harapan. Sinasabi ko na nga bang mahina ka pa din? Sige, subukan mong saktan ang taong yan. Wika ni Estong. Isa kang malaking duwag, Estong. Bakit kailangan mong gamitin ang mga inosenteng tao? Tanong ni Santi. Sa panahon ngayon, kailangan mong maging mautak. Hindi puro tapang ang dapat pairalin. At isa pa, hindi ko sila ginamit. Sila mismo ang nagkusang loob. Muling wika ni Estong. Laking gulat ng binata dahil biglang lumusot ang kamay ni Marco sa katawan ng binatang nakaharang. Nagawa siya nitong tamaan sa dibdib. Mabuti na lang, hindi tumalab ang kalmot ng aswang sa kanya. Pero hindi makapaniwala si Santi na magagawang patay ni Marco ang binatang iyon. Walang iya ka talaga. Humanda ka. Dahil pagbabayaran niyo ang pagpatay sa binatang yan. Wika ni Santi. Marahan itong naglakad papunta sa aswang habang isinusuksok sa sisidlan ang hawak na itak. Mabilis namang itinapon palayo ni Marco ang bangkay ng binata upang pagandaan ang pag-atake ni Santi. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan ng binata. Lahat ito ay tumama sa katawan at mukha ng aswang. Halos hindi ito makakilo sa sobrang bilis ng pag-atake. Nang matapos si Santi, napaluhod na lang ito habang sinasapo ang kanyang dibdib. Inangat ni Marco ang tingin. Bigla naman itong sinakal ni Santi. Dahan-dahan siyang inangat ng binata habang binubunot ang itak. Sa ngalan ng amang mailikha, ipinapataw ko sa iyo ang kaparusahan. Walang hanggang kamatayan ng kaluluwa. Wika ni Santi at laking gulat ni Marco. Biglang nagbago ang anyo ng hawak na itak ng binata. Naging gintong espada. Nag-aapoy ang talim. Nakita din nito ang serapim. Nakalutang sa ibabaw ng ulo ni Santi. Binabalot ng gintong liwanag ang binata. Hindi naman makakilos sa Estong mula sa kinakatayuan dahil sa sobrang takot. Hindi nito inaakalang tumaas ng ganon ang antas ng kaalaman ni Santi. Itinarak ng binata ang hawak na sandata sa katawan ni Marco. Unti-unting naging abo ang katawang lupa nito. Habang ang kaluluwa naman ay hinigop ng sandata. Habang panahong uulit-ulit ang kaganapang iyon, bilang katuparan sa ipinataw na parusa ni Santi, ang walang hanggang kamatayan ng kaluluwa. Matapos parusahan ng aswang, ibinaling nito ang tingin kay Estong. Walang hiya ka. Pinatay mo ang isa sa mga mag-aaral ko. Pagsisisihan mo ang ginawa mo! Ang Ninuno.